Hello Kathden fans! Matutuloy na sa Amerika, breaking news. Plano talaga ng Kathden na pumunta ng Amerika, mga kasama specifically sa California. Tapos bukas may pasabog si Alden ha. Abangan natin ito mga kasembreros. Kakulitan ni attorney, nag-post kagabi sa kanyang TikTok account at saka sa kanyang Instagram yan. At marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, pasabog niya bukas mga kasembreros. Siya pala ay gaganap no, sa magpakailanman na naman mga kasembreros. Kasama niya dito si Lotlot de Leon, si Mon Confiado, Denise Barbacena, Roxy Smith, Victor Anastasio, Rolando Inocencio. So tapos ang kanyang title sa magpakailanman na segment bukas no ay Epal Dream Boy. Ang cute ito no. Sa next vlog ko na ipa-flash mga kasembreros yung kanyang video. So ito po ay the Richard Licop story mga kasembreros no. So grabe. Oo nga no, sige. Hindi ko ito kilala si Richard Licop. Pero magkapareho sila ng pangalan mga kasembreros na Richard mga kasembreros. So si Richard Fulkerson Jr., si Alden Richard, si RJ mga kasembreros. So bukas sa magpakailanman 8:15 ha, alas 8, 15 ng gabi mga kasembreros sa GMA Network of course. So ang director dito ay si Irene no, si Direct Irene Villamor na kanyang paborito din na director mga kasembreros no. Naging director nila ito sa Five Breakups in a Romance ni Julia Montes mga kasembreros. So abangan natin ito. Ang cute ni Sir Alden dito, para siyang bata. Para siyang teenager no. Mamaya or sa susunod na vlog ko na ipa-flash mga kasembreros yung mismong video. And then ito, kakulitan ni Ma'am Catherine kagabi at ang buong Bernardo family. Nagulat ako dito sa ng post. So parang ilang oras pa lang siya, 1 million views agad mga kasembreros no. Ang ginawa nila dito, parang nag-ala combo sila. Para sila naging banda. Pero mga yung mga gamit nila. Sorry po, si Baby Kyo natakor. Hindi, kay Baby Kyo na pala, yung parang bowl na na stainless. Tapos ay kasama niya si mama niya sa magpupukpuk. Tapos lahat sila merong may shades sa mga kasembreros. Dito si Kuya Kevin Yang, si Mami Min, si Lexin, si ate niya Chris Lerm, si tita niya yata yung isa dito, tapos si Mami Min of course no, si Papa Ted. Yung kay Papa Ted, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam. Takip ng yung kay Papa Ted parang takip ng kaldero or takip ng ng stainless na kaldero, something like that no, or kaserola. Takip ng kaserola na transparent. Tapos yung kay Kuya Kevin niya, rice cooker. Sorry po, hindi ko mapigilan tumawa. Tapos yung kay Ma'am Catherine dito, yung yung parang walis ting-ting. Sorry po. Sorry. Bibilang ko tumawa kasi hindi ako makapagsalita, ma'am. Si Ma'am Catherine dito, parang yung walis tambo, soft brew mga kasembreros. Tapos parang may lalagyanan siya. Ewan ko grabe ang trippings ng Bernardo family kagabi mga kasembreros. Tapos parang may kanta naman dito sisikat na naman tong kantang to kasi ginamit ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So parang parang upbeat no, mabilis na kanta mga kasembreros. Tapos babae ang kumanta. Sobrang cute niya attorney dito. Naka-shades pa talaga siya. Hindi ko alam paano kaya natin na-organize no. O ikaw dito Papa Ted, o ikaw dito Mama Min, o ikaw dito Ate Kay, Titin, ikaw dito Lexin. So grabe no. Si Lexin ba naman parang sobrang creative na mga to. So talagang si Mami Min, yung hawak-hawak niya pala yung parang espada no. Espada na na plastic no. Siguro kay Baby Kyo na ito. So yun siya no. Parang karamihan ng mga apo ni Mami Min ay babae no. Wala siyang gaanong lalaki na apo mga kasembreros. So parang kasi mawawala ang apelyido no kapag gano'n. Kunwari Bernardo. So kapag puro babae, pag nag-asawa sila mawawala yung apelyido.
So, ganun siya mga kasombrero. And by the way, no, si Ma'am Catherine ay Bernardo pa rin, no? Kasi kadalasan naman ganun, no? Apelido pa na babae yung screen name nila mga kasombreros. So, Marian Rivera Dantes, no? Ganun siya mga kasombreros. Pero nun pa rin yung Rivera. Kapag sikat ka. So yun, talagang grabe yung tripping na sobrang tuwang-tuwa ako dito kagabi mga kasombreros na pinapanood ko to. Ewan ko kung anong nakain ng Bernardo family nung pinost nila ito mga kasombreros. Tapos si Mami Min, hindi. So next item, sige, next item tayo mga kasombreros. Ito yung isa sa mga videos. Wala akong kopya nito, no? Ito yung time na parang medyo mahaba siya na video mga kasombreros doon sa Lion City guesting or pagkanta at perform ni Sir Alden mga kasombreros. So 4 minutes ito. Tapos dito ay dinumog talaga siya mga kasombreros ng mga tao, especially ng mga kabataan. So kapag lumalapit siya, kung nakikita ninyo, dinudumog siya, tsaka pa-picture-picture. Tapos pagka sobrang dami na, ay lumalapit yung mga security guard or yung mga assistant ni Sir Alden para awatin, no? Kasi baka kuyugin si Sir Alden at tutumba. So sobrang natumba na kasi nga so sobrang dami na magkukuyog mga kasombreros. So parang 3 yata yung kinanta niya dito, no? Uptown Girl, tapos yung isang Tonight make my own. Parang taas mga kasombreros sa isang I need you. So ginaya ko talaga, no? Para ma-picture out yung mga kasombreros at saka may describe ko ng maayos yung yung kanta niya. So 3, yung isa parang hindi ko alam dito mga kasombreros. Parang bagong kanta ni RJ no, ni Tisoy mga kasombreros. Pero yun po, ito yung longer version ng kanyang pagkanta. So, nakakatawa dito, pag panay-balik siya dun sa may area na tapos kakanta siya, panay-balik din naman ng mga tao at saka kuyog mga kasombreros. So, ang daming nagtipon-tipon dito na tapos picture siya. Tapos, hindi, yung kanta niya is yung I can't believe what I just, so para basta upbeat siya mga kasombreros. But I can't believe you now, I can make it like that. So, ganun siya mga kasombreros. So, hindi natin may play, no? Kasi baka makapiright tayo mga kasombreros. So, yun, hiyawan ng mga tao talaga dito sa Lion City. So, longer version ito, yung nauna ko kasi na-flash, mga 28 seconds lang. Tapos, hindi siya gaanong malinaw mga kasombreros. So, ito ay pinost kagabi sa TikTok, no? So, thank you po. And then ito, next item, ang cute nito mga kasombreros. Ginawang, tao dito, TV screensaver ang picture no ni Sir Alden mga kasombreros. Malaking malaking TV, tapos ang ginawang parang parang TV screensaver na kapag di ba pag nag-open ka, so yun yung picture ni Alden ang lalabas. Grabe, ang cute mga ang cute mga kasombreros kasi nga dito ay si Sir Alden yung ginawa niyang parang siya mga pictures dati ni Sir Alden hanggang present mga kasombreros. So hindi naman halata na hinahangaan niya talaga si Sir Alden mga kasombreros. Hindi, joke lang po. Nagpapasalamat tayo sa mga admins, no? Kasi talagang ang sisipag ng mga admins din natin na mag-share, no? Shout out sa mga admins, napapagpalain kayo at Merry Christmas. And then ito, so ang cute din ito, no? Kasi ang Real Me ni Ma'am Catherine, so magkatabi siya sa isang store, no? Sa isang grocery ata yung mga kasombreros. Realme 15T Live for Real, no? Ganun siya, mga 15 series mga kasombreros. Tapos naka yellow and blue, no, si Ma'am Catherine dito mga kasombreros. So yun po, talagang buwaba ng endorsement, no? Parang wala pa yatang bagong hindi, no, parang last month lang, no, nagkaroon siya ng shoot mga kasombreros sa Realme. So which is in-enjoy lang of course, no, ni phenomenal box office cinema queen ang kanyang mga dito yung kanyang mga endorsement shoot. And then ito, next item natin mga kasombreros, may pinost dito na sinasabi na Alden hinarana si Catherine. So ito po ay post na isang admin, no. Hinarana si Catherine, yes, no? Kasi nga doon sa mga kanta ni Sir Alden na Dilaw. Pero hindi naman siya personal, no, of course. Hindi siya personal na hinarana ni Sir Alden mga kasombreros.
Ito po ay parang long distance nila na serenading mga kasambreros. Hinaranan niya si Ma'am Catherine sa malayo, no? Pero yung kanta, yung spirit, yung parang yung presence ni Ma'am Catherine ay parang kasama niya na rin mga kasambreros sa sa tabi niya, kasi nga yung mga kanta, yung mga love songs na kinakanta at pinakanta ni Sir Alden sa Cup of Joe ay theme songs, no, ng Kathden, para silang magka-connect, no, parang kahit malayo ay malapit rin kasi nga magka-connect at saka iisa yung kanta na kanilang kinakanta mga kasambreros. And then ito, next item natin okay, so ito itong kay Mayor Mark, nag-post siya kahapon 1 oras. Kasi sabi ng mga tao, di ba, si Mayor Mark Alcala at si Ma'am Catherine. O ito, si Mayor Mark walang pinopost walang pinopost si Mayor Mark Alcala ng Catherine Bernardo, kung kaya imagination lamang ng tao yung relationship ni na Mayor Mark Alcala at saka Ma'am Catherine mga kasombrero. So kahapon parang nag-welcome siya sa isang second lieutenant, no, na si Andre Esguerra mga kasombreros. So yun po, pinasegwihan ko lang ito, no. And the next item natin, tama itong sinabi ng Catherine at saka ng isang admin mga kasombreros, no. Kathden updates, unofficial 13 hours ago. Sabi dito, maturity is knowing when to walk away and when to stay quiet. So maturity, yun yung parang nagiging mature, nagiging maalam, nagiging wise ang isang tao kapag alam niya kung kailan magsasalita, kung kailan kung kailan kailangang umalis or umiwas, walk away, or kung kailan dapat manahimik. So ganun siya, no? Alam mo kung kailan at saan ang appropriate at accurate na magsalita at manahimik. So ganun siya mga kastas. So picture dito ni phenomenal box office Taquilla Queen, si Ma'am Catherine mga kasombreros, na maturity is knowing when to walk away and when to stay quiet. So tama, no? Very on point mga kasombreros and mga Catherine-atics. And then ito, natatawa ako dito sa post ng isang admin mga kasombreros. So Philly Teleseries KE, parang di ba si Daniel Padilla at saka si James Reid, kinumpara niya at saka meron silang common characteristics. May pagkakapareho daw sila mga kasombreros. And natawa ako dito kasi may mga dinescribe sila pareho kay James Reid at saka kay Daniel Padilla na cheater, no? Sabi niya dito, handsome. Daniel Padilla and James Reid have few things in common. Handsome but cheaters. Ay nako po. Sabi niya, they're scared of dating strong, independent, talented, beautiful, and rich women. They love dating women who they can control. So parang hindi maganda, no, na description kina Daniel at saka kay James Reid mga kasombreros. Pero sana, no, gawin nating friendly environment na lang. At saka in a nice way, no, yung social media. And then ito, natatawa ako dito, Daily Showbiz PH, one day ago, Carla Estrada nagsalita na sa estado ng love life ni na Daniel Padilla. Nagkabalikan na sila ni Kath, na parang question mark siya mga kasombreros. Tapos sabi nito, masaya na sila, no, tapos pictures ng Kathniel mga kasombreros ni Sir DJ at ni Ma'am Catherine. Pero definitely hindi ito totoo, no, isang malaking lie, isang malaking kasinungalingan lamang po ito mga kasombreros, sapagkat may Carla Estrada na po si Daniel Padilla. And then ito, next item natin. So ang ganda ng caption din dito, no, simple lang siya, maraming pupuso sa Kathden, tapos picture ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine dun sa shoot ng Hello Love Again mga kasombreros. Ay nakakatawa dito yung ito yung time na, no, di ba, parang nagkukunwari-kunwarian lang sila, no, kasi nga binibidyohan at saka kailangan para sa pagiging PR. So si Ma'am Catherine parang nakatulog na at parang nasanay na siya na nakasandal kay Sir Alden Sir Alden mga kasombreros. Parang kahit na kunwari-kunwarian lang, nagiging totoo na, no, para kay Ma'am Catherine at kay Ma'am Catherine mga kasombreros. So yun siya, no. talagang tao dito, na fall in love ulit si attorney
kay Tisoy mga kasembreros. So which is definitely tawag dito, sa totoong buhay ay in love na siya. In love na ako, in love na sa'yo. So ganun mga kasembreros. So ito na nga ha, itatakal natin itong main item natin na breaking news mga kasembreros. Natuloy na po si Sir Alden lang, no, pero plano talaga ng Kasden. Pero bago natin itakal itong kay Sir Alden na plano na mag-Amerika ulit sila, no, ni na Daddy Bay at ng buong pamilya ay last year, di ba, nung sa interview nila sa California series nila na interviews mga kasembreros sa mga sa mga nag-interview doon ay sa The Filipino Channel yata, if I'm not mistaken. Pero yung iba dito, mga foreigner yung nag-interview sa kanila. So, yun. Pero, isa dito sa inabanganda ko, tapos napaka-comment yung isang fan natin kahapon, isang subscriber natin kahapon na isa sa mga nagustuhan daw niya yung every time na may interview si Ma'am Katrina at Sir Alden. Yung yung the way they respond, no, sa mga interviewees, na very smart, very eloquent, very well communicated mga kasembreros na mga parang sila, no, very articulate mga kasembreros when it comes to kahit na English, no. Si Sir Alden may pa-American accent pa siya talaga pag nakikipag-usap sa mga Amerikano na mga nag-interview mga kasembreros. So yun, no, isa yun sa mga nagustuhan ko. Kasi diba in-interview sila last year, so yun yung kanilang plano na pumunta sana, no. Kung may oras sana ay pupunta sila at magbabakasyon sa Los Angeles, sa California mga kasembreros. Kasi yung kuya ni Sir Alden ay andun din po na si Richard Daniel. So parang sila, no, parang tatlong Richard, no? Si Richard Fulkerson Sr., si Richard Fulkerson Jr., si Richard Daniel, no, or Richard Daniel mga kasembreros. So ang kulit, no. Yung pangalan pa talaga ng kuya ni Alden ay Daniel din po mga kasembreros. So parang siya, parang kapareho ng pangalan ni Daniel Padilla. So grabe yung parang yung tadhana mga kasembreros na parang connect the dots na lang sila mga kasembreros, kasi nga Daniel tapos si Ma'am Catherine, tapos nagkaroon sila ng issue and so on, tapos parang alam yung bridge na tulay-tulay mga kasembreros. Connecting the dots nga siya mga kasembreros. So ganun po siya. So yun, no, yung konting recall natin ay plano talaga ng Kasden, no, na dati sa kanang interview sabi nila na babalik sila sa California mga kasembreros, na hindi na natuloy dahil sa kanilang busy schedules mga kasembreros. Pero ang mahalaga ay nagko-communicate sila privately. So yun na nga ha, sa interview ni Sir Alden kagabi or kahapon sa 24 oras, nagkaroon siya ng question and answer with Alden Richards sa GMA Network, sa GMA News mga kasembreros, no, sa 24 oras. So unang tanong ito, nakakatuwa, ang kulit kasi gusto niya mag-Christmas mag-Christmas vacation sa Antarctica, no. Kung pwede ka, ang tanong kasi dito, kung pwede kang mag-Christmas anywhere in the world, saan at bakit doon? So yun ang choice niya dito ay Antarctica, no. Kasi of course hindi pa siya nakapunta sa Antarctica, tapos something different at something na hindi maiisip na mga tao na holiday season mga kasembreros. Tapos next question dito ay anong Filipino Christmas tradition ang never mong nami-miss kahit sobrang busy? Sabi niya ay Noche Buena. Tapos yung next question, ano yung Noche Buena dish na dapat laging present sa table niyo? Tapos ang sagot niya dito ay yung spaghetti ng kanyang lola, na kahit matanda na daw ay nagluluto pa rin ang lola niya, si Lola Linda mga kasembreros. Kasi parang family tradition na yon mga kasembreros, na hinahanap-hanap ang spaghetti ni Lola Linda tuwing Pasko mga kasembreros. So tapos ito, ang cute nito mga sobrang nakakatawa nitong kanyang memory, kanyang experience nung bata pa siya. Ang question kasi dito ay ano ang pinaka-memorable Christmas gift na natanggap mo at bakit? So yung nangyari daw dito ay binigyan siya ng tita niya ng shorts na Harry Potter na kulay na green, na favorite color of course ni attorney mga kasembreros. Tapos kapag Christmas season daw noon, nagbabakasyon sila sa San Andres Bukid mga kasembreros, sa mga tita niya.
Tapos mahilig siyang mahilig siyang tuksuhin or laskahin ng mga tita niya. Tapos biglaan yung nangyari na niyaya sila na magstay doon sa San Andres Bukid, mga kasembreros. Tapos kulang sa shorts, no? Si Alden. So ang ginawa doon ng tita niya, may extra shorts siya doon. Tapos binigay sa kanya ng Harry Potter na shorts na green. Tapos pinasuot niya sa kanya. Tapos nung gift giving na daw, pag-abot sa kanyang regalo, yun yung shorts na sinuot na niya. So sobrang nakakatawa, mga kasembreros, di ba? So parang panregalo dapat yung shorts na yon, pero nasuot na pala niya bago pa nagkaroon ng pagbibigayan ng regalo, mga kasembreros. So sobrang kulit lang, mga kasembreros, no? Kasi nga tawag dito, nasuot na pala niya bago pa binigay sa kanya ng formal, mga kasembreros. And then ito, yung next na tanong is, what is your Christmas wish this year? Tapos yung sinabi niya is umaasa siya na whatever things we're going through, ay sana wag tayong mapagod at ipaglaban, no, yung mga laban natin sa buhay, mga kasus. Fighting tayo, mga kapuso, sabi niya ganon. And then yung last question dito ay with the holidays coming up, ano ang Christmas and New Year plans mo? So yun yan, no, yung pupunta sila sa Amerika, mga kasmas, kasama ang kanyang buong pamilya, kasi doon yung tita niya, si Tita Jo, tapos yung kanyang kuya, no? Kasi yun talagang marami na rin siyang marami silang relatives doon sa Amerika, especially sa California, mga kasembreros. So parang na lang din doon, parang tawag dito, kumaga pa, parang sa dami ng kanilang relatives din doon ay parang feeling at home na rin sila, mga kasembreros, kapag doon sila mag Christmas holiday. So kasi ganoon man talaga, di ba? Parang ayaw mag-spend time ng isang holiday season or isang special occasion, mga kasembreros, kagaya nito, without the family beside you. So kung kaya Sir Alden ay doon sila parang parang nakaugalian na rin yun nila, mga kasembreros, no, na doon sila magpapasko, no, kasi parang last year doon sila last year hindi pala sila last year nasa bahay lang sila, mga kasembreros. Pero yun, ngayon ay hanggang birthday daw ni RJ, ni Tisoy, ay doon sila magpapasko, mga kasembreros, at tawag dito, magse-celebrate ng kanyang birthday. So sana next time ay si Ma'am Catherine ay kasama ng mga kasembreros, no? We're hoping and praying. So sana to pa rin na ninyo, no? Ni Ma'am Catherine yung pero malamang sa malamang ay malabo na yan, mga kasembreros, na magkasama sila na pupunta doon. Maybe kapag may trabaho, no? Which is yan ang ating next vlog natin yan, mga kasembreros. Alright, so yan lamang actually sa ating Kathleen items. Pakinggan natin ito, ha. Itong sa 24 oras na interview ni Sir Alden, para kayo po mismo ay marinig ninyo yung dito yung kanya mga sinabi, mga kasembreros. So yun lamang po, and advance Merry Christmas bawat isa. After nitong kay Sir Alden ay pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Hello mga kapuso, I'm Alden Richards and I'm going to be answering your questions today. Wow, Antarctica. Because I think never pa ako nakapunta doon, and something different and something siguro na hindi iisipin ng mga tao for holiday season. Not Cebu, definitely. Siguro hindi mawawala yung spaghetti ng lola ko. I think ngayon nga na, now that she's medyo matanda na, but she sees to it pa rin na she always cooks that for us, because it's a family tradition to have her spaghetti all the time during Noche Buena. Niregaluhan ako ng tita ko ng green shorts na Harry Potter. Pag Christmas season kasi, pag nagbabakasyon kami sa San Andres Bukid sa mga tita ko, mahilig nila akong alaskahin when I was young. So apparently during that time, biglaan yung pag-aya sa amin to stay there. Tapos kulang ako sa shorts. So ang ginawa ng tita ko, may extra shorts daw siya. So binigay siya sa akin Harry Potter na shorts. Pinasuot niya sa akin, and then nung gift giving na, pag abot sa akin ng regalo, yun yung shorts na sinuot ko na. Medyo may comical lang siya, backstory. I hope that whatever
it is that we are going through. Sana wag tayong mapagod to fight for what is true. Laban lang tayo, fighting tayo mga kapuso. Yes, after Christmas and until New Year and my birthday, the family will fly to the US for the holidays. At para po sa ating Word of God mga kasmiras ay sobrang ganda nito. Ang title po natin ay, medyo masakit lang ha, Ayaw ng Hangal. Bakit kaya? Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So yun siya, no? Fools despise wisdom and instruction. So ayaw ng hangal. Ibig sabihin, sineset aside ng mga kasembreros yung kaalaman, yung knowledge, yung wisdom, yung instruction mga kasembreros. So marahil ay narinig nyo na ito mga kasembreros, no? Yung verse na ito na Proverbs chapter 1 verse 7 na kung saan sinasabi dito ni King Solomon na yung simula ng knowledge, ng kaalaman mga kasembreros, ng talino ay ang takot sa Panginoon. So, alam niyo pa yung takot sa Panginoon mga kasembreros, hindi ito yung kumbaga pa yung takot na umiiral sa mundong ito, na fear ng anumang bagay dito sa mundong ito. The fear of the Lord creates another good character. Yung fear of the Lord will make us more loving, more humble, more kind, more merciful, more forgiving, more gentle, no? And so on and so on, sa mga good character. Ang mundong ito kasi, kunwari may takot tayo, no? We have this fear sa mundong ito. Ang dulot nito, ng fear nito mga kasembreros ay isa pang takot. Okay? Kumaga pa, tinuturuan tayo na maging matakot, di ba may takot tayo, tas magkakaroon tayo ng mental health issue, magkakaroon tayo ng worries, magkakaroon tayo ng anxieties, magkakaroon tayo ng iba't parang mga anak pa siya mga kasembreros ng tawag dito ng iba't ibang masasaklap at masasakit pa na takot mga kasembreros. Kung kaya it's really important to acknowledge or to magkaroon tayo ng distinction between worldly fear at saka fear of the Lord or divine fear mga kasembreros. So yung divine fear na ito yung nagtuturo sa atin na maging mas mapagmahal pa. Kasi yung divine fear mga kasembreros, magkaiba ito sa takot sa mundong ito. Kung ang mundong ito, kapag natatakot tayo, magiging mabalisa tayo, magiging basta masama rin yung dulot niya mga kasembreros. Unlike sa divine fear or fear of the Lord mga kasembreros ay magiging wiser tayo, no? Or more knowledgeable mga kasembreros as a part nga ng ating title. So unlike ito sa fear na alam natin sa mundong ito, yung divine fear ay gagawin tayong mas matalino, mas maalam, mas mabait, no? Mas matulungin, mas mahinahon, mas mapagmahal, mas maunawain. So yun siya mga kasembreros ang kanyang dulot. So paano ba natin ito gagawin, no? Yung fear na ito mga kasembreros of the Lord? Of course, no? We have to read His Bible, we have to obey His Word, we have to obey His will, no? And yung will na yung purpose natin, of course, yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and let's love one another or our neighbor or our fellow people as we love ourselves mga kasembreros. So ganun po siya. And on the other hand, sinabi dito may ano kasi dito may contrast, no? Una yung takot sa Panginoon, yun yung mga may wisdom. Tapos ang pangalawa naman, yung mga fools, no? Yung mga hangal, mga kasembreros na ayaw nila ng instruction at saka ayaw nila ng wisdom. Pansinin natin yung mga taong ayaw makinig ng instruction, ayaw makinig ng counsel, ayaw makinig ng paalala, no? Reminder lang naman, pero parang galit pa sila mga kasembreros. Ayaw nilang nagkamali na nga sila, tapos pinayuhan mo, tapos ayaw naman nila makinig. So another or the same problem the next time around yung nai-encounter nila mga kasembreros. So yun ang yung description ng Holy Bible sa mga yun ay mga hangal, no? Fools mga kasembreros, sorry po sa term. So yun po siya. The verse Proverbs 1:7 or chapter 1 verse 7 offers wisdom that is foundational to the understanding and pursuit of knowledge.
The phrase, the fear of the Lord, emphasizes a deep respect, reverence, and awe for God. So yun nga, no? Yung fear na ito, hindi yun yung takot na sabi natin but respect. So yun po pala yung term, no? Mataas, malalim, at high regard of respect, mga kasombrero. So reverence, no? Yun siya, mataas, at mataimtim na paggalang, and awe for God. So awe, no? Parang namamangha ka. You are awestruck, mga kasombreros, at na-amaze ka sa Panginoon. This fear is not about being scared of God, but rather about recognizing His greatness, sovereignty, and authority in our lives. It is in the acknowledgement that one's journey to acquiring wisdom and knowledge begins. So yun siya, no? Kapag yung moment na in-acknowledge natin, nasa puso't isipan natin na ang Diyos dapat ay katakutan, ang Diyos dapat ay dakilain, ang Diyos dapat ay mahalin, and so on, mga kasunod, ay yun na yung simula, no? Yun na yung beginning ng pag-acquire natin ng wisdom, parang paunti-unti siya. And always remember na yung pag-gain natin ng wisdom, hindi yan one-night process, hindi yan two-night process or 3-day process, hindi rin siya 1-year process or 5 years or 10-year process. So habang tayo may hininga, dapat ay nag-acquire tayo ng wisdom, mga customers. And paano natin yun malalaman or mag-acquire ng knowledge and wisdom, paano natin yun gagawin? Ay matakot tayo or igalang natin ang Panginoon, mga kasombrero. So yun yung term ng Holy Bible. So hindi siya yung takot na parang scared ka lang. So parang dyan na siya, parang pulis, no? Pag dyan ng pulis, talagang takot ang mga tao, mga kasombrero, especially mga riders natin. In our daily lives, we often seek knowledge from various sources, books, teachers, and experiences. So doon tayo nakakuha ng mga knowledge, no? Sa mga libro, sa ating mga guro, sa experiences, sa ating magulang at sa mga tao sa paligid natin. However, and yung yung halimbawa, kwento ng isang tao, ng kapitbahay, or ng kaibigan mo, or ng sino man dyan, no? Public figure, or basta anyone na nalaman natin na kunwari, ganito yung ginawa niya, tapos sa huli ay ganito ang nangyari. So, nakaka-gain din tayo ng wisdom doon, mga kasombreros, no? Kunwari siya, nag-vlog siya, tapos, yung ginagawa ng mga tao yun, nag-vlog siya, tapos naman nag-trending lang, yumaman agad. So, ganyan, nag-income siya. So, yung iba naman ay, yun din yung gagawin. Tapos, yung isa naman, nag-asawa ng afam, tapos yumaman. Nag-asawa rin siya ng Amerikano or ng sinumang foreigner dyan. So, yun, no, nakaka-gain sila ng wisdom. Pero, kidding aside, sa mga farmers, no, gantong breed pala, gantong pamamaraan pala dapat, no. So yun ang gagawin. So parang from stories from other people, we can gain wisdom and knowledge, mga kasombreros. So more than sa Panginoon, no, in our daily life, sabi diyan, however, this verse teaches us that true knowledge starts with our relationship with God. So yun siya, if you want to be wise and understanding individuals, we must first cultivate a respectful relationship with Him. This involves honoring His commandments and living in accordance with His will. So yun yan, mention natin, mga kasombreros, no, na kung paano natin ma-acquire or mag-gain itong knowledge na sinasabi natin. And that is through reading His Word and obeying or following His commands, mga kasombreros. So yun siya. This verse adds an important distinction, but fools despise wisdom and instruction. This tells us that while knowledge is crucial, it is equally essential to be open to teaching and receptive to learning. Disregarding wisdom can lead us down paths of foolishness and ultimately result in negative consequences for our lives. So, yun, no, dalawang tao ang kinumpare dito ni Haring Solomon, yung taong maalam at ang taong hangal, mga kasombreros. So, yun, alam natin yung taong hangal, kapag sila po ay tinuturuan, ay hindi po sila nakikinig. Ang ginagawa pa nila ay opposite pa, no? Kabaliktaran pa yung ginagawa nila, mga kasombreros, kaysa dun sa tinuturo sa kanila. So, living a life with God at the center of our intellect ensures that our understanding is not limited by human perspectives. Our wisdom flourishes when rooted in faith. So that's from Rick Warren. Si Rick Warren ay nagsulat po, no, ng book na The Purpose-Driven Life. So I also encourage you to read, no, yung The Purpose-Driven Life, mga kasombreros, ni Pastor Rick Warren, na kung saan ay sobrang ganda, no, kasi nga siya, based din siya sa Holy Christian Bible.
So may mga explanations doon so that you can better understand yung mga definitions or yung kung ano yung purpose ng buhay. Napakaganda kasi mapapatanong ka talaga na ano ba yung purpose ko sa mundong ito? No, ano ay yung purpose ko lang ba para makapagtapos ng pag-aaral or makapag-asawa, magkaroon ng sariling pamilya, bahay, kotse, lupa, ari-arian, and so on. And then after that, pag namatay ako, so yun na. So parang ganun ba? So, and napakaganda ng mga kasambreros ng The Purpose-Driven Life. So kung ako sa inyo ay basahin nyo rin po iyon mga kasambreros. Kasi hindi lang siya book na ordinary. It is a transformative book as well, no? Kasi babaguhin niya ang mindset mo, yung perception mo, at saka yung belief mo talaga in general, mga kasambreros. So kasi nga, based siya sa salita ng Panginoon. So ganun talaga ang nangyayari kapag based sa salita ng Panginoon, mga kasambreros, ang isang libro. It can change one's life. We must remain open to learning from others and absorbing the teachings of those who have come before us. So sila yung mga taong nauna na sa atin, mga magulang natin, mga nakakatanda, no, yung mga kuya ate natin, including both scriptural wisdom and practical advice that others have to offer. Embracing instruction does not show weakness, but demonstrates maturity and a willingness to grow. God integrates various forms of wisdom into our lives, and the ability to hear and heed determines our individual journeys. So yun siya. May mga tao kasi na para sa kanila, pag nakinig sila, parang parang underdog, no? Parang gano'n na, pagsunod ko to, parang nangiiral yung pride sa mga taong hindi nakikinig, mga kasambreros, or hindi sumusunod kapag tinuturuan, especially ng mga superiors natin, no? Yung mga magulang natin. So yung pride talagang lunukin yun, mga kasambreros, every time you listen and obey the commandment of the Lord, especially yung turo niya sa Holy Bible, mga kasambreros. So instruments din yung magulang natin, no? Yung mga tao sa paligid natin na mas nauna na sa atin, no? Kung parang papunta pa lang tayo, pabalik na sila. So it's really important to listen and obey them. Alright, so yun sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no? Huwag nating sundin ang mga hangal, mga kasambreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.